Mga kaibigan, welcome back. Ang dami natin pag-uusapan. Isang Phil-Am gumagawa ng ingay ngayon sa NBA G League. Ginawa pang asintahan si Yuki Kawamura. At Kai Sotto, bakit posibleng maglaro next year sa NBA G League at Summer League? At eto yung starting center ng New Zealand na injured din pala, kaibigan. Simulan po natin sa napakagandang bakbakan. Yuki Kawamura ng Japan, 5'8", laban dito sa Phil-Am na si Jarrod Lucas, 6'4". Parehas ma-shooting, tinirahan agad si Yuki Kawamura, magkabantayan sila. Sinundan na kaagad ng isa pa na ang layo. At eto, tingnan natin, Yuki Kawamura, syempre, babawi yan, bumawi dito ng tres. Makikita natin dito, Lucas na naman, talaga nagpaulan ang player na ito dito. At grabe ang nilalaro nito dito sa sa G League, mga kaibigan, grabe. Ang ganda na nilalaro nito. So ito, makikita natin, tinirahan na naman si Yuki Kawamura. Ito, bumawi na naman. Talagang sagutan yung dalawa, nagpaulan ng tres pareho. So ito, makikita natin, ang layo niyan. Shooting din itong si Jarrod Lucas. Hindi ko sure kung ito po ay nakakuha ng Philippine passport before mag-16. Feeling ko kung nakakuha ito, malamang naglalaro nito sa Gilas. So yan, makikita natin, talagang napakainit ng kamay nitong si Jarrod Lucas. Unstoppable siya sa game na ito. Taas pa ng field goal percentage. Eto si Yuki Kawamura, nakaagaw pa rito late game. So yan mga kaibigan, tingnan natin yung score nila. 24 points, 14 assists, double-double kay Yuki Kawamura. 50% sa field. Si Jarrod Lucas, 33 points. Ngayon, punta po tayo kay Kai Sotto. Pag-usapan po natin kung bakit posibleng maglaro ito next year sa NBA G League kasama ng Summer League. Una sa lahat mga kaibigan, magaling na po si Kai sa oras ng Summer League kasi July 2026 po yan. So isang taon na at kalahati after niyang magkaroon ng ACL injury. Makakalaro si Kai dyan via Wasserman or via Japan B League. Kasi magkaalyado na po ngayon ng Japan B League at NBA. At gusto po mga kaibigan ng chairman ng Japan B League maglaro yung mga players niya dito sa NBA Summer League. Si Kai po ay isang NBA prospect ng Japan B League. At kung ma-operan daw po si Kai mga kaibigan kahit exhibit ang contract, sabi po sa akin ng source, 100% kukunin daw po ito ng kampo ni Kai Sotto. Which is training camp and G League contract po yan. Posible ding ma-upgrade sa two-way contract, so malamang G League talaga. At kung ako po ang tatanungin nyo mga kaibigan kung mag-G League si Kai next year, anong team kaya? Hula ko lang po ito mga kaibigan na posible Memphis o Lakers na G League teams. Kasi Memphis Hustle po yung mga players ni Tony Ronson, andito lahat mga kaibigan, si Kawamura at Pereira. Yung Lakers naman dahil sa rumors na lumabas nitong mga nakarang taon na Kai sa purple and gold. So eto, bigyan ko naman po kayo ng quick update sa Gilas Pilipinas. Diba yung starting center natin Kai Sotto sa Gilas ay injured? Eto, yung starting center din po ng New Zealand ay injured sa ngayon, si Tyrell Harrison. Ilang linggo na po na hindi ito nakakalaro, 4 games na mula pa po noong January 8 dahil sa delayed concussion symptoms. Ito po pala ay tinamaan sa ulo ni Tacko Fall nung naglaban sila. Out na sa NBL ngayon si Harrison at hindi pa alam kung kailan makakabalik. Isang buwan na lang po mga kaibigan ang laban nila sa Gilas. Abangan natin kung ito ay makakalaro. Pero kung tingin ko kung makalaro man ito, malamang medyo may kalawang kasi nabakante. Shoutout ko po pala si June Payumo, Edith Doramal, Arthur Publico, Mac Chanco ng USA, Dodong Joseph, Mags Magday ng New Zealand, Donnie Gagi ng Canada, Joey Del Mundo, Maria Luisa, Chris Buenaobra, Romel Vergara, Dalyaver at Aguerco Salvador. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo.